Konnichiwa, I'm Mika, Program Consultant of Jellyfish Education Philippines. And I'm Anna, your documentation specialist here at Jellyfish Education Philippines. And so for today's video, we are going to talk about public transportation etiquette. I think mag-agree naman ang lahat na Japan has one of the sobrang convenient na transport system. Talagang sobrang on time, linis, maayos lahat, di ba? And isa din sa factor din kaya gano'n is meron din kasi silang etiquette, mga rules na sinusunod sa transport nila. Like for example, yung sa train, di ba? Before pumasok yung mga passengers, hinintay muna nilang lumabas yung mga bababa sa stop na yun, sa sa station na yun. So, hinintay muna nila lumabas na muna lahat bago pumasok. Bawal makipagpuna. Bawal sila bungin yung mga passengers. So, nakikita talaga yun, nagla-line sila habang wala pang trains. Pag dumating na, pupunta sila sa kabilang isang side para lumabas, dun tsaka sila papasok. So, I think isa sa mga magandang etiquette talaga na nakikita natin. And actually, pina-follow din naman siya ng mga forest. Ang maganda rin. Halos karamihan na nakikita. Talagang pina-follow nila yung unwritten rule na yun sa Japan. Sa ibang transportation din naman, sa Fukuoka, nung may na-late na bus, parang sorry yung drivers. Ilang minutes lang talaga na-late. Parang 2 minutes lang yan. Parang sorry na yung driver. Oo, sobrang sila sa time kasi din talaga. Ang dating ko sa kanya na-waste yun. Naghintay yung mga passengers ng ilang minutes, kaya nasa kanila yung parang fault din. So, hindi naman na talagang kasalanan. Nakaka-touch din na ganun talaga ka-appreciative sa time ng ibang tao. Then, isa pa sa mga etiquette sa transfer sa train is yung kapag nasa loob ka, yung manner mode. Meron silang manner mode na sinatawag. Para siyang silent. Yung silent mode ng phone. Na talagang kapag nasa loob ka ng transfer, bawal yung may nag-ring. O kaya, actually, pati kausap. Pag walang kumakausap talaga. Usually, no? Miski actually yung kakasama. Yung kunwari magkakaibigan. Siguro nag-uusap sila pero sobrang hina lang. Hindi siya kasi malakas. Binavalue talaga nila yung sa harmony nila na hindi sila makadistract sa ibang tao. So, usually, lalo pag nasa priority area, meron yung sign na parang manner mode. Siyempre, sa mga elders, dun sa priority area na yun, hindi sila din ma-disturb. Parang hindi na rin tayo magulat sa culture na yun. Parang medyo common common rule na talagang quiet lang sa loob ng mga trains. Ay, na-experience din namin sa loob ng train. Dalawa lang ingay talaga na maririnig during the whole travel ko talaga. Ang rinig mo yung takbo ng train. Yung takbo ng train, tsaka yung announcement for the next station. So, yun na talaga yung maririnig during the whole train. Parang reserve na lang lahat ng mga daldal upon leaving the train. Tsaka, kunwari may mga nanonood, earphones, lahat na nakalaos. Tapos, kapag meron konting yung sa earphones, medyo lumalo, yung naririnig mo pa rin, ayun, minsan sinasabihan din, very nice way. Bawal din yung kumain. Oo. Bawal drinks sa loob din or while walking sa loob din ng trains. Parang bihira lang nakikita. Kung meron asin, water lang. Pero hindi asin yung burger na kakain. Full meal po. Parang nakakita ko pa lang din na talagang medyo, is yung umiinom ng beer. Paggabi. Ayun lang yung pinaka-nakita ko doon na umiinom sa loob ng train. Pero iba yata, ibang case naman yata. Since we're talking about transportation, we better check kung may balance pa yung mga Suica cards natin, mga transportation cards. Siyempre, para pag entry at exit natin, hindi tayo makagol na, kulo na pala yung mga balance natin. So, parang sa every train station naman po, meron silang loading station po ng mga cards para pwede rin po i-check yung balance para kung pasok pa yung fare. Okay, bawat gamit mo, makikita din kasi yung amount dun sa parang notice, tandaan na lang. Yes, parang ganito. Yung sa pag-reload na. Tapos isa pa dun sa kapag kunwari siksikan din sa loob ng train, yung bags nila wala sa likod, nasa harap. Para hindi sila makadisturb din sa ibang tao. Tapos may mga lalagyan sa train, sa taas.
na pwede nila ilagay yung mga bags nila para at least hindi matatamaan yung ibang tao. So, meron sila dun sa taas. Minsan may ibang train din na merong lugar yung for the luggages. Diba? May isang side lang na puro luggages na pwede. Para at least hindi naka-disturb sa mga tao. So, we had a good discussion naman po in terms of the etiquettes in Japan. So, better be aware na rin lang po talaga tayo, no? Japan's etiquettes and rules para maging hassle-free din po, tsaka enjoyable yung visit din sa Japan. So, that ends our video for today. So, like, and share, and subscribe for more content like this.